papeles na you're not even using gloves. Yeah. Ayos mo, hindi pang dentista eh, marumi yan. Nakakabahala ang pagsusulputan ng mga impostor o peking medical practitioners sa ating bansa. Habang kinakaharap natin ang problemang pag-aalisan ng mga lehitimong doktor, nurses at iba pang medical practitioners patungong ibang bansa, naging oportunidad naman ito para sa mga bogus o mga impostor na medical practitioner. Nakakatakot isipin na kung sino pa yung mga peke o bogus na doktor o dentista man. Nakakalusot at naitatalaga ang mga impostor na to sa mga pagamutan o health centers na mga lokal na pamahalaan. Hindi pa kasama rito yung mga nagpa-private practice na mga impostor na may mga kani-kanilang sariling medical o dental clinic. Nababahala ang Philippine Dental Association sa bilang ng mga peking dentista. Mahigit kumulang 15 peking dentista taon-taon ang kanilang nabibitag sa patuloy nilang paglilinis laban sa mga impostor at mga bogus. Dahil dito, nananawagan ng Philippine Dental Association or PDA sa publiko na isumbong sa kanila ang mga impostor, bogus o peking dentista. Mas steeper ang penalty ngayon. Ngayon, it's 200 to 500,000. Ang imprisonment naman niya is 1 to 6 years. Ayon kay Dr. Reynaldo Garcia, isang dating police colonel na ngayon ay chairman ng legal affairs ng PDA, nadidiskubre ang mga bogus o peking dentista dahil sa mga sumbong at reklamo ng mga biktima. All-out war ang PDA laban sa mga bogus o peking dentista. Narito ang mga sumusunod na pamantayan na dapat malaman ng publiko mula sa Philippine Dental Association. Ang PRC is always nakadisplay sa isang clinic. Okay. And the diploma. Okay. Minsan, pagkawala niyan, ang mga pasyente minsan nagkakaroon ng doubt. Kasi you should have that both na diploma and PRC always in the clinic. Most of the time nandiyan yan. Pero it is standard operating procedure sa isang clinic. We have to use gloves and mask. Dapat meron kang sterilizer na ginagamit ng isang dentista. Malinis ang iyong surroundings. Of course, yung needle na i-check nyo, dapat disposable type ang mga needles na ginagamit. Well ventilated. At saka makikita mo, pagpasok mo, medyo talagang naayon sa isang clinic na malinis na malinis. Sa bagong batas, lahat ng mga lisensyadong dentista ay obligado ng maging miyembro ng Philippine Dental Association or PDA para sa kapakanan ng mga tunay na dentista maging sa mga pasyente nila. Mandatory na ngayon. It's important to upgrade our skills sa dentistry. At 13 ng Hunyo, nanginginig sa galit na dumulog sa Bitag Action Center si Leti Torres upang ireklamong dentistang si Antonio Cabrera. Kasamang legal affairs ng PDA, pinakinggan namin ang reklamo ni Aling Leti. Ang bumungat sa akin yung doktor na yan. Tinuloy-tuloy niyang dinaga na yung ganito niya sa ganito ko. At ginano na yung nguso ko. Nakaharang po ang katawan dito sa ganito ko. Napuno na po ng dugo ang aking bibig. Ako po ako ng mo ibisay padulain niya ako. Sabi po mamaya na raw ako dumura. Pagkatapos ng isa pa, hindi naman daw po ako malalason, lulunin ko man. Sobrang sakit po. Nang ginanong ko ng aking dila, napakalaki pa po ng ipin. Mga 3 beses kong paulit-ulit na sinabi, Dok, may ipin pa pong natira. Hindi ipin yan, buto ng gilagid. Sabi ko, Dok, ipin po ka ako ito. Sabi ko gano'n. Ang kulit mo eka, ako nakikita tundaan, umalis ka na ikat na bala ko. Buto lang eka ng gilagid dyan. Kinasuhan po siya sa PRC, ng administrative palang kailan doon. At doon na po natuklasan na yung Dr. Antonio P. Cabrera nang siya mag-graduate 30 anyos at 1948 po na ngayon kung susumahin mo 89 to 90 na po ang edad noon. Sa salaysay at mga ipinakitang dokumento at papeles ng nagrereklamong si Aling Leti sa Bitag at PDA, lumalabas na isang bogus na dentista si Antonio Cabrera. Dagdag pa ni Aling Leti, unang nakadestino si Antonio Cabrera sa isang barangay sa Novaliches at
Nang magsampa siya ng reklamo laban dito, inilipat lamang sa payatas ang nasabing dentista. Pagka nahuli natin, sigurado niya. Kasi yun nga, maraming ulong dito. Bakit nakalusot sa isang area, tapos lumipat dito sa payatas? Just the same, ganun din ginagawa. Wala siyang yung pag-aaruga sa pasyente. Dahil dito, kumilos ang bitag surveillance team para maidokumento ang mga aktibidades ni Antonio Cabrera para magpalinis ng ngipin ang dalawang bitag undercover. Lingid sa kalaman ng dentista kuno, kasama na mga bitag undercover ang isang legal at lisensyadong dentista na napagkamalan pa nitong asawa ng kanyang pasyente. Sige, gusto yan, at saka misis. Kasi tanghali na kayo, wala tayong anesthesia. Kayo ba anesthesia? Tapos may you buy? You can't get a drugstore. What's that? Ding pharmacy. You know that? Can you buy one anesthesia? This one. But, inabuko ko yan. Ang para dyan. Tingin mo. Put your finger inside your mouth. Tingin mo. Sige. Mrs. You can buy it too. Your money. Wow! Siguro marami silang pera. Dalawa binigay. Pera lang yan. Kasi matiis mo yan. Come on! Let's do it! Walang kamalay-malay si Doc na siya ay inobserbahan ng isang tunay at lisensyadong dentista. Mister, open, honey. Open. Tidak, boleh tak? Boleh tidak? No, si doktor. Wawa naman doktor mo. Pero okay lang. Pera lang yan. Tama ka naman kuya, no? Yung dental So, para lumambot pa yung mga natitirang matitigas. Mister, smile, come on. Smile. Matapos babuyin linisin ang ngipin ng mga bitag undercover. Kapirasong papel lamang ang ginamit ni Doc sa kanyang reseta. May penamic acid for pain, 500 mg. But maybe you can try 3. 1 capsule every 6 hours. Masakit na masakit, pwede dalawa yung sabay. Iprenesenta ng bitag sa tanggapan ni Colonel Reynaldo Garcia, Chairman ng Legal Affairs ng PDA, ang mga nahulog sa bitag ng aming concealed camera sa klinika na nagpapanggap ng dentistang si Antonio Cabrera. Halo-halo ang naging reaksyon nito, 10 ng kanyang mga kasamahan sa PDA. Walang ginagamit na mask. Tapos gloves wala rin. At saka parang hippie itong dentist natin masyado mahabang buhok. Parang nagsisibig action si doktor dito Dahil swivel chair lang I think somebody from QC nag-report na dito sa amin. We have to go on entrapment. Maski yung old batas natin, pwede na natin kasi head will go down dito Kasi yung appointing authority dito, bakit nakalusot sa kanila ang isang peke? Agad kumilos ang grupo ng Philippine Dental Association kasama ang mga operatiba ng Batasan Police Station 6 at Bitag para sa isasagawang entrapment operation sa bogus na dentistang si Antonio Cabrera. Pag-akyat ng mga bitag undercover, ito ang bumugad sa amin. Pila-pilang pasyente sa health center. Mukhang maraming mabibiktima ngayon si Doc. Maya-maya lamang mabilis sa mga sumunod na pangyayari. May documents na po. Opo na si Garcia. Nakaupo na. Ayun. Ha? Nasa sa inyo na. Nakaupo na yung tao. Nakapunutan na. We can just go. Wow! Dito, camera! Yeah, dito. Tuloy. Hi. Kumusta? Okay po. Problema namin sa Philippine Dental Association ng mga pulis. Apo. Hi. Apo. Nabubulot kayo daw? Opo. Are you a dentist? Opo. Are you licensed? Opo. Nagpa-renew ng aspirasi. Pagmasdan ang nagre-reklamong si Aling Leti, hindi na napigilan ang kanyang sama ng loob na kinikimkim. Gusto natin na you're assuming an identity na hindi siya. You
Yes. Pero hindi ko po inano yun. Talagang nag-connection ako Aminito, Waika. Ba't ginagamit yung Antonio Cabrera? Hindi ko alam, hippie ka ba nung araw? Hippie ka ba? Hindi po. Jack Ross ka ba? Hindi lang. Ayos mo, hindi pang dentista eh. At katulad ng aming inaasahan, hindi pinalagpas ng bitag ang nagdudumihang dentistry instrument ng bogus na si Cabrera. Ito yung mga instrumentong ginagamit nitong bogus na dentista na kung titingnan mo, mainit na tubig lang ay yung kanyang sus Mariosep. Gumagamit na ganito lang. Inilalagay sa sink. Ito pa oh. Baka matetano tayo. Ayan. Sausaw, look how unsanitary itong ginagawa ng bogus na dentista na to. Ewan natin, Dok, saan yung injection nyo? Paano kayo pag nag-injection? Ba't hindi nakasabit dito, Dok, yung diploma mo? Nasa bahay po yun. Yung bahay mo, opisina mo to, dapat dito mo nilalagay yun. Ay, diploma po. Dapat diploma mo, yung PDA membership mo, yung lisensya mo, PRC mo. Wala ka, oh. Faith healer ka ba? Tingnan mo kwarto mo, nakakatakot. Ano to, kita mo? Ganito ba ang dentista? Basta na lang, oh, kita mo to, oh. Iyan, oh. Hindi namin sinasensationalize itong ganitong klaseng kaso. There's only one thing. Yung profesyon ng pagiging dentista, binibigyan ng respeto. Marinig yan. You're assuming identity that's not even yours. Nakakainit ka ng ulo dahil marami ka pang mapipinsala, ginagago mo yung mga tao eh. Paano ka nakapasok sa ganitong klaseng health center na bogus ka? Hindi naman po. Tell me you're not bogus, patunayan mo na tunay ka. Walang kamalay-malay ang mga taga-health center na hindi totoong dentista ang nagtatrabaho sa kanilang barangay health center. Anong pagkakilala mo sa dentista yun? Yung mga taong talagang likas ang kanilang pagsisinungaling. Talent. It comes naturally tulad itong pulukoy na dentista na to. Hindi mo maintindihan, magagalit yan. Gusto mong tuktukin ng kokote na to. Kaya ang ginawa ng bitag, bago pa man makapinsala to, at ano pa yung kanyang pambubulot na katarantaduhan, eh, tinuldo ka na kasama ng Philippine Dental Association, pati yung mga police na Station 6. Hanggang sa presinto, matigas ang paninindigan nitong si Doc Cuno. Kinukumbinsi pa ang bitag, PDA at mga operatiba na siya'y isang licensed dentist. Hindi ka registered dentist. Kaya sabihin mo na talaga kung talagang may license ka o wala. Ayaw po maniwala eh. Ayaw po, makakakilala ko po yan eh. Pero, Nakakamibigat eh. hinahabol mo ka ng kasinungalingan mo, hindi mo na kayang habulin. Ano po, ayaw po maniwala. Ano ang patutuhanan sa'yo? Yung pong PRC card po, karering niyo po pala. Ito sa Cabrera, bagong certificate lang to na nagsasabing hindi ka registered dentist. Para maging isang legitimong dentista, respetuhin mo yung asosasyon ng mga dentista o mga Philippine Medical Association. Kaya doktor ka, dentista ka sa kanila. I-check namin sa City Hall, doon sa City Health, and we will check in your records. Wala kang lisensya mapapakita. Eh sinabi ko nilang pamantayan, lahat ng pamantayan ang bumagsak ko si Antonio Cabrera. At ang masahol ho rito, nakuha ng aming surveillance camera kung paano ho siya nagbunot ng ipin. Isang dentista na sumama para silipin yung kanyang ginagawa. During the time when we did surveillance, nailing na lang. This is not acceptable. And worse, he is working with the government, for the government. We're just wondering kung paano ho siya nakalusot and would like to investigate further yung mga papeles niya. Yung also certificate ka. Meaning that she has not even passed the board exam? Why? What about PRC? Ito po nga Not a registered dentist. Kaya talaga hindi siya very vigilant. sana maano natin yung sa Yes. Yun lang po ang concern ng President ng Philippine Dental. Any documents, we're going to go back to sa Station 6 and pagbayaran yung kanyang kalokohan. Eh, hindi ho namin sinasabi tanggalin yung pagiging kriyado ng City Hall. Tanggalin niyo pagiging bogus dentist niyan. So if you guys want this guy to be still an employee of City Hall, there is a reason for us to sympathize with him. Huwag na siya roon. Pwede siya maging janitor. Yes, we'll do that. Kahit ano pa, out of compassion. Okay, yes, we'll do that.
isang dentista. Ang inirereklamong dentista ng Payaras Health Center ng